Sa oras na iyon, ang langit sa Maynila ay nagsisimulang magbago, ang kulay nito ay nagiging maruming ginto. Ang araw ay halos lumubog na sa likod ng matatayog na gusali ng Quezon City. Samantala, ang trapiko sa ilalim ng EDSA Kamuning Flyover ay siksikan pa rin, isang pamilyar na tanawin sa araw-araw. Sa gitna ng ingay ng mga busina at dagundong ng mga makina, isang dalagita na maisuot na kupas na damit ang naglalakad, may malaking sako na pasan sa kanyang balikat. Ang pangalan niya ay Ligaya. 18 taong gulang pa lamang. Isang mangangalakal na araw-araw ay kumakayod para sa ilang barya mula sa mga bote at karton na itinapon na ng iba. Ngunit si Ligaya ay hindi isang ordinaryong dalagita. Kahit na nabubuhay sa lansangan, malinis ang kanyang mukha at matalas ang kanyang mga mata. Sanay siyang yumuko habang naglalakad, ngunit laging alerto sa kanyang paligid. Ang isang bagay na hindi alam ng marami, si Ligaya ay hindi talaga isang mangangalakal. Siya ay isang intern sa isang non-government organization na nagpoprotekta sa mga bata at kababaihan. Inatasan siya ng kanyang propesor sa sosyolohiya na magsagawa ng isang social immersion, isang pananaliksik tungkol sa buhay ng mga maralita sa Kalakhang, Maynila. Ngunit para maging totoo ang kanyang pag-aaral, pinili niyang mamuhay na tulad nila. Walang pagkakakilanlan, walang anumang pribilehiyo. Nang hapong iyon, abala si Ligaya sa paghihiwalay ng mga plastik na bote sa likod ng isang karinderya nang isang magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ng isang lalaking nakaunipormeng pulis na may matigas na mukha. Sa kanyang dibdib, may nakasabit na maliit na name-plate, Police Corporal Marco Reyes. Dahan-dahang lumingon si Ligaya. "Naghahanap lang po ng bote, sir," mahina niyang sagot. "Naghahanap ng bote o ng gugulo," sabi nito habang lumalapit. Si Corporal Marco ay kilala sa lugar na iyon bilang isang pulis na medyo mayabang. Madalas niyang sigawan ang mga nagtitinda sa bangketa, sipain ang mga kariton na nakaparada kung saan-saan, at pakiramdam niya ay siya ang hari ng kalsada. Sinulyapan ni Marco ang malaking sako sa kamay ni Ligaya. "Buksan mo yan. Baka mamaya hindi bote ang laman niyan, kundi mga ninakaw na gamit." Yumuko si Ligaya, sinusubukang kontrolin ang sarili. "Bote at karton lang po ang laman nito, sir. Kung ayaw niyo pong maniwala, pwede niyo pong tingnan." "Akin na, buksan mo ngayon," sigaw ni Marco sabay hila sa sako ng marahas. Ang mga lumang bote ay tumapon sa kalsada. Ilan sa mga ito ay nabasag. Ang mga tao sa paligid ay huminto sandali, nanonood na maihalong pagkailang. May gustong sumuway pero takot. "Tingnan mo. Nagkakalat ka pa." Ang mga kabataan ngayon wala nang hiya. Ang trabaho lang ay dumihan ang syudad, muli niyang sigaw. Tinitigan siya ni Ligaya sandali. May kumukulong galit sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. "Nagtatrabaho po ako, sir. Hindi po ako namamalimos. Pero nakakagambala ka sa kaayusan ng publiko. Halika, sumama ka sa presinto," sabi ni Marco sabay tulak sa kanyang balikat. Dahan-dahang naglakad si Ligaya, iniwan ang kanyang sako. Sa loob-loob niya, tinitiis niya ang sakit. Hindi dahil sa marahas na pagtulak, kundi dahil sa pagtrato na napakababa. Alam niya na maraming mangangalakal ang nakakaranas ng ganito nang hindi makalaban. At ngayon, nararamdaman niya ito mismo. Sa maliit na police community precinct malapit sa terminal ng bus, patuloy pa rin sa pag-ungot si Marco. "Taga saan ka ba? Nasaan ang DE mo?" "Wala po akong dala, sir. Nawala po noong lumipat kami ng tirahan." "Ah, gasgas na iyang palusot na iyan. Akala mo tanga ako." Tinitigan ni Marco ng matalim si Ligaya at pagkatapos ay hinalughog ang maliit na bag na dala nito. Sa loob, isang kupas na kwaderno at isang ballpen lamang ang laman. Ngunit nang buksan niya ang kwaderno, agad na naningkit ang kanyang mga mata. Sa unang pahina, nakasulat, Field Observation, ang buhay ng mga mangangalakal sa Kamuning, Quezon City. Sa ilalim nito ay may logo ng isang kilalang unibersidad at pirma ng isang propesor. Kumunot ang noo ni Marco. "Ano to?" Huminga ng malalim si Ligaya. "Estudyante po ako, sir. Nagsasagawa ng research. Hindi ko po masabi kanina dahil kailangan kong maranasan mismo ang buhay nila." Natigilan ang pulis.
Ang malakas niyang boses ay biglang humina. Estudyante. Opo, sir. Galing po sa Universidad ng Pilipinas. Ilang ibang opisyal na nasa presinto ang tumingin ng hindi makapaniwala. Umubo si Marco, sinusubukang itago ang kanyang hiya. Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Kung sinabi ko po sa simula, marahil hindi niyo malalaman kung paano ang pagtrato na madalas nilang natatanggap, sagot ni Ligaya ng diretsahan, nakatingin ang diretsyo sa kanyang mga mata. Ngayon, alam niyo na po ang pakiramdam. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Walang masabi si Marco. Pinagmasdan niya lamang ang dalagita na ang mukha ngayon ay tila mas matatag kaysa sa inaakala niya. Isinara ni Ligaya ang kanyang kwaderno at tumayo. Kung tapos na po kayo, gusto ko na pong magpatuloy sa trabaho. Marami pa po akong kailangang isulat ngayong araw. Gusto sanang pigilan ni Marco, ngunit parang napipi ang kanyang dila. Tanging ang likod ni Ligaya ang kaya niyang tingnan habang papalabas ito, iniiwan ang presinto na biglang naging masikip at nakakasakal. Ngunit ng gabing iyon, may nagbago sa loob ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya, hindi dahil sa kanyang superior, kundi dahil sa kanyang sarili. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng taong tinrato niya ng ganoon. Ang maliliit na nagtitinda, ang mga tagapamahala ng paradahan, ang mga mangangalakal, lahat ng minamaliit niya, na marahil ay mas tapat pa kaysa sa kanya. At hindi niya pa alam, ang kanyang pagkikita sa dalagitang mangangalakal ay hindi pa tapos. Dahil kinabukasan, pagtatagpuin ulit sila ng tadhana sa isang sitwasyon na mas mabigat pa. Ilang buwan matapos ang insidente sa ilalim ng tulay ng Kamuning, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Ligaya. Natapos ang kanyang pananaliksik na may pambihirang resulta. Ang kanyang ulat ay nakakuha pa ng atensyon mula sa mga dini at lokal na media. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na iyon, mayroon pa ring puwang sa kanyang puso. Madalas niyang naaalala ang mga mukha ng mga mangangalakal na dati niyang kasama araw-araw. Isang hapon, pagkatapos dumalo sa isang seminar sa kanyang unibersidad, nagpasya si Ligaya na bumalik sa kanyang dating lugar. Ang ilalim ng tulay ay hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ang lugar na dating puno ng mga tambak ng basura ay maayos na ngayon na may maliit na recycling center. Doon, ilang dating mangangalakal ang nagtatrabaho, nakasuot ng berdeng uniforme. Si Aling Rosie ay abala sa pagtitimbang ng mga lumang plastik. Nang makita niya si Ligaya, nagliwanag ang kanyang mga mata. Diyos ko, Ligaya, anak. Bumalik ka. Ngumiti si Ligaya at nakipagkamay sa kanya. Aling Rosie, kumusta po kayo? Mabuti naman, Hija. Ngayon, opisyal na kaming nagtatrabaho dito. May regular na sahod, hindi tulad noon na nagkakalkal sa mga basurahan. Bahagyang tumawa si Aling Rosie. Lahat ito ay dahil sa iyo at kay Sir Marco. Nagbago ang buhay namin. Ngumiti si Ligaya, ngunit may bahid ng habag sa kanyang mga mata. Kaunti lang po ang naitulong ko, Nay. Lahat po ito ay resulta ng inyong pagsisikap. Ilang minuto ang lumipas, isang maliit na sirena ang narinig mula sa kalsada. Isang motorsiklo ng pulisya ang huminto malapit sa lugar. Isang pulis ang bumaba at tinanggal ang kanyang helmet. Agad na nakilala ni Ligaya ang mukhang iyon, si Corporal Marco Reyes. Tumingin siya sa paligid ng may paghanga. Wow, ang ganda na ng lugar na to, ah. Sumang-ayon si Aling Rosie. Opo, sir. Naging malinis na lahat. Naging masigasig sa trabaho ang mga tao dito. Tumingin si Marco kay Ligaya at mumiti. Nakakahanap ka pa rin ng oras para bumisita dito. Tumango si Ligaya. Ayaw ko pong magsulat lang ng ulat at pagkatapos ay umalis. Sila po ay bahagi ng aking kwento. Matagal siyang tinitigan ni Marco. May nagbago kay Ligaya. Mukha siyang mas mature ngunit mas kalmado rin. Alam mo, pagkatapos ng lahat ng nangyari, lumipat ako ng dibisyon. Nasa community relations na ako ngayon. Ang trabaho ko ngayon ay hindi na manghuli o magpatrolya sa kalsada, kundi tulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Tinitigan siya ni Ligaya ng may init sa kanyang mga mata. Ibig sabihin talagang nagbago na po kayo. Kung hindi dahil sa iyo, baka pareho pa rin akong tao tulad ng dati, mahinang sagot ni Marco.
Subalit, biglang nagbago ang kapaligiran ng isang binata ang tumakbo nang nagpapanik mula sa likuran. Sir, tulong po. May maliit na sunog sa bodega ng recycling. Walang pag-aalinlangan, si Marco at ilang residente ay tumakbo papunta sa bodega. Maitim na usok na ang nagsisimulang lumabas mula sa loob. Ilang plastik na bote ang nasusunog at ang apoy ay nagsisimula ng kumalat sa mga tumpok ng karton. Bilis! Magdala kayo ng tubig, sigaw ni Marco. Tumulong si Ligaya sa paglilipat ng mga gamit palabas. Ang kanyang mga kamay ay nadumihan ng uling, ngunit wala siyang pakialam. Lumalaki ang apoy at sa gitna ng kaguluhan, isang iyak ng bata ang narinig. May bata sa loob, sigaw ng isang tao. Walang pag-aatubili, tumakbo si Ligaya papasok. Sinubukan siyang pigilan ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ang makapal na usok ay nagpahirap sa paningin. Ngunit natagpuan ni Ligaya ang isang batang lalaki na mga 5 taong gulang na takot sa isang sulok. Hawakan mo ang kamay ni ate. Labas na tayo, sabi niya, yumuyuko sa ilalim ng usok. Nang malapit na sila sa pinto, gumuho ang isang bahagi ng bubong. Bahagyang napasigaw si Ligaya, ngunit lumitaw si Marco mula sa likuran, sinangga ang mga bumabagsak na debris gamit ang kanyang balikat at hinila sila palabas. Pagkalabas, umubo ng malakas si Marco. Sama-samang binuhusan ng tubig ng mga residente ang apoy hanggang sa ito'y maapula. Ligtas ang bata, ngunit si Ligaya at Marco ay parehong nakaupo sa lupa, pagod at hirap huminga. Lumapit si Aling Rosie na umiiyak. Nako, kayong dalawa, mga baliw. Pero salamat sa pagligtas niyo sa batang iyon. Tinitigan ni Marco si Ligaya. Hindi ka pa rin nagbabago, ha? Matapang ka pa rin. Mahinang humiti si Ligaya. Kung hindi po tayo magiging matapang, baka hindi po naligtas ang bata. Huminga ng malalim si Marco at tinitigan siya. Alam mo, Ligaya, ang mundo ay hindi magbabago dahil lang sa mga patakaran, kundi dahil sa mga maliliit na taong tulad mo na mailakas ng loob na magmalasakit. Tumingin pabalik si Ligaya. At dahil sa mga taong mailakas ng loob na aminin ang kanilang mga pagkakamali, sir. Ilang araw matapos ang insidente, naging viral ang balita tungkol sa maliit na sunog sa recycling center. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa katapangan ng 2 tao, isang pulis at isang dalagita. Ngunit para kay Ligaya, hindi ito tungkol sa pagiging viral o sa papuri. Ito ay patunay na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa mga salita, kundi sa pusong handang kumilos. Mula sa araw na iyon, nagpasya si Ligaya na ipagpatuloy ang kanyang advokasya ng maseryoso. Sumali siya sa isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan. Samantala, regular na bumibisita si Marco sa lugar, hindi na bilang isang otoridad, kundi bilang isang kaibigan. Minsan, umuupo sila sa ilalim ng tulay na ngayon ay puno na ng makukulay na mural. Ang mga bata ay naglalaro at ang kanilang mga tawanan ay maririnig sa hangin. Tinitigan ni Marco ang isang mural ng isang dalagita na may malaking sako sa balikat at mahinang sinabi, "Alam mo bang ikaw yan?" Matagal na tinitigan ni Ligaya ang pinta at mumiti. Hindi po, sir. Sila po yung lahat ng taong dati ay hindi pinapansin. Maliit na bahagi lang po ako ng kanilang kwento. Dahan-dahang umihip ang hangin ng hapon. Sa gitna ng tawanan ng mga bata at kulay ng takipsilim, alam nilang hindi pa tapos ang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pag-asa na tumubo mula sa mga pusong minsang nasaktan at natutong magkaintindihan. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung nakauniporme, kundi yung may lakas ng loob na manatiling tao sa isang mundong malupit. Pinatunayan ni Ligaya at Marco na ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula sa katapangang tingnan ang ibang tao bilang kapwa, hindi bilang isang magkaibang uri. Nang umagang iyon, mas maalinsangan ang hangin sa Maynila kaysa karaniwan. Ang langit ay natatakpan ng kulay abong ulap, isang senyales na malapit ng umulan. Sa ilalim ng tulay, nakaupo si Ligaya malapit sa tumpok ng mga karton, may isinusulat sa kanyang kwaderno. Isang grupo ng iba pang mga ngalakal ang naghihiwalay ng plastik at bakal sa paligid. Nagsimula na silang makilala si Ligaya, minamahal siya na parang sariling kapatid. Alam mo, Hija, hindi ka mukhang mga ngalakal, sabi ni Aling Rosie, isang matandang babae na matagal nang nabubuhay mula sa basura.
Ang kutis mo, makinis pa rin. Ang pananalita mo, magalang. Sino ka ba talaga? Isang bahagyang ngiti lamang ang isinagot ni Ligaya. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pakiramdam ng mabuhay bilang sila na madalas minamaliit, Nay. Tumango si Aling Rosie kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Sige na nga, basta hindi ka nakakagambala. Pero mag-ingat ka, maraming iligal na raid ngayon. Minsan, yung mga nagpapanggap na pulis, hindi malinaw kung sino talaga. Hindi pa natatagalan ang mga salitang iyon nang biglang mula sa kalsada, dalawang itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng bangketa. 4 na lalaking nakasibilyan ang bumaba, ngunit kahina-hinala ang kanilang kilos. Isa sa kanila ay agad na sumigaw, lahat magtipon. Ito ay clearing operation mula sa City Hall. Nataranta si Aling Rosie at ilang mga ngalakal, iniisip na sila ay tunay na mga opisyal. Ngunit may naramdamang kakaiba si Ligaya. Walang opisyal na logo at ang kanilang pananalita ay magaspang, parang mga preman. Sinipa ng isa sa mga lalaki ang lumang kariton ng isang residente, kaya nagkalat ang mga karton. Bilis, linisin niyo tong lugar na to. Gusto niyo bang malinis o gusto niyong dalhin ko kayo sa opisina? Humakbang si Ligaya. Sino po sila? Mayroon po ba kayong mission order? Tanong niya sa isang kalmadong tono. Tinitigan siya ng masama ng lalaki. Ang dami mong tanong. Asikasuhin mo na lang yang basura mo. Ngunit bago pa man maitulak ng lalaki si Ligaya, isang malakas na busina ang bumasag sa tensyon. Isang motorsiklo ang biglang huminto at isang taong nakauniporme ng pulis ang bumaba. Ang mukha niya ay kilalang-kilala na ni Ligaya, si Corporal Marco Reyes. Tinitigan niya ang AN nang may talas sa kanyang mga mata. Anong nangyayari dito? Sinubukan ng isa sa mga lalaki na magpaliwanag ng mabilis. Nagpapatupad lang po kami ng kaayusan, sir. Anong kaayusan? Lumapit si Marco, tinitigan sila isa-isa. Ako'y mula sa police station 10 ng Keys. Ipakita niyo ang inyong mga dokumento. Biglang kinabahan ang lalaki. Tumutulong lang po kaming maglinis. Tumutulong o nangungutong, malamig na putol ni Marco. Agad niyang hinawakan ang isa sa kanila at kinapkapan ang bulsa ng kanyang jacket. Mula rito, nahulog ang ilang gusot na pera. Ang perang nakolekta mula sa mga mangangalakal. Nagsimulang magkumpol ang mga tao. Natigilan si Ligaya. Hindi niya inasahan na si Marco, na dati magaspang, ay ngayon nakatayo para protektahan sila. Dalhin niyo sila sa istasyon, utos ni Marco sa 2 pulis na dumating bilang backup. Huwag ninyong hayaang may makatakas. Nang huminahon na ang sitwasyon, tinitigan ni Marco si Ligaya. Ayos ka lang ba? Matagal siyang tinitigan ni Ligaya bago sumagot, ayos lang po ako, sir. Pero nagulat po ako. Dumating kayo sa tamang oras. Ngumiti si Marco ng alanganin. Nagkataon lang na dumaan. Pero baka hindi rin nagkataon. Yumuko siya ng bahagya at lumambot ang tono ng kanyang boses. Inisip ko ang nangyari kahapon. Nagkamali ako. Nahiya ako noong nalaman kong sinusubukan mo lang silang tulungan. Tinitigan siya ni Ligaya ng mas malumanay. Nagagalit din po ako noon, sir. Pero kung lahat ay susuko dahil lang nasaktan, walang magbabago. Dahan-dahang nagsimulang umulan, binabasa ang kalsada at naglalabas ng kakaibang amoy ng basang lupa. Tumulong si Marco sa pag-aayos ng mga nagkalat na gamit, walang pag-aalinlangang binuhat ang mga maruruming sako. Tiningnan siya ng mga mangangalakal nang may pagtataka. Marahil, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang pulis na handang magtrabaho, kasama nila ng walang pandidiri o galit. Ilang linggo ang lumipas, ang kapaligiran sa ilalim ng tulay ay ganap na nagbago. Sa wakas, inayos ng lokal na pamahalaan ang lugar. Salamat sa ulat ni Ligaya na sinuportahan ng ebidensya mula sa lapangan at tulong mula sa kapulisan. Ang mga mangangalakal ay binigyan ng pansamantalang tirahan at simpleng pagsasanay sa trabaho. Noong araw na iyon, sa isang maliit na bulwagan sa Barangay Hall, ginanap ang pagtatanghal ng ulat ng pananaliksik. Nakatayo si Ligaya sa harap, suot ang isang simpleng puting blusa. Sa likurang hanay, naroroon si Marco na nakasuot ng kumpletong uniporme. Nang matapos si Ligaya sa paglalahad ng kanyang mga natuklasan, tinitigan niya ang mga dumalo at sinabi,
habang nabubuhay ako kasama ng mga mangangalakal, natutunan ko ang isang bagay. Ang kahirapan ay hindi isang kahihiyan, ngunit ang paraan ng pagtrato ng ibang tao sa kanila ang madalas na malupit. Hindi natin kailangang maging mayaman para igalang ang ating kapwa. Natahimik ang silid. Yumuko si Marco. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa dati niyang pagkatao. Pagkatapos ng programa, nilapitan niya si Ligaya sa labas ng bulwagan. Salamat ha, maikli niyang sabi. Ngumiti si Ligaya. Para saan po, sir? Para sa pagpapamulat sa akin na ang uniforme ay hindi laging nangangahulugang tama. Minsan, ang taong mukhang pinakamahina pa ang may pinakamalakas na konsensya. Tinitigan siya ni Ligaya ng may kahinahunan. At kung lahat ng tao ay matututong magpakumbaba, marahil wala nang kailangang magpanggap na mahirap para lang pakinggan. Pareho silang natahimik ng ilang segundo, tanging ang ingay ng mga sasakyan sa labas ang naririnig. Pagkatapos, nagpaalam si Ligaya. Bumalik siya sa kanyang susunod na larangan ng pananaliksik, dala ang bagong pag-asa para sa maraming taong dati walang boses. Pinanood ni Marco ang kanyang mga hakbang papalayo, pagkatapos ay tumingala sa langit na nagsisimula ng luminaw pagkatapos ng ulan. Sa kanyang puso, alam niyang ang pagkikita nila ng dalagitang mga ngalakal ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang aral na dumating sa tamang panahon. Ilang buwan pagkatapos, ang lugar na dati marumi sa ilalim ng tulay ay naging isang opisyal na recycling center na may maliit na espasyo para sa komunidad at isang simpleng hardin. Sa isa sa mga pader, may isang malaking mural na naglalarawan ng isang dalagitang may dalang sako at may malambing na ngiti. Sa ilalim nito ay may nakasulat, "Huwag husgahan ang damit na kupas, kundi ang pusong nananatiling malinis." At sa gitna ng sigla ng mga batang naglalaro doon, madalas dumadalaw si Ligaya, hindi na bilang isang mangangalakal, kundi bilang isang tagapagtanggol ng mga taong hindi